'Pag tinignan mo naman sa police report, ang sinasabi ay pending pa ang reason 'no, sa police report, pending pa ang reason. Pero may mga naglalabas na ng kung ano-ano na mga speculations 'no, tungkol dito sa pagkamatay ni Tantoco, 'yan. Kaya pinopolitika lang talaga mga kaibigan 'no, pinopolitika lang. Bakit nila ito pinopolitika? Kasi gusto nilang idawit ang first lady. Kasi gusto nilang, magkaroon ng sense yung kanilang sinasabi na ang first lady daw ay naggaganon 'no. So, 'yan po mga kaibigan kaya kaya po nila, ginagawan ito ng kuwento 'no. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, dapat hindi na nila ito, ah kumbaga hindi na nila ito dapat bino-blow up kasi ito po ay private person at mismo nagsabi 'no, ang kanyang pamilya na ibigay sa kanila ang privacy. Ito po ang hiling ng pamilya, ang privacy. So, sila po ay mga private person, hindi po sila politiko, so deserve lang po nila ang privacy, 'di ba? 'Yun lang po. Cantocos asked for prayers, privacy over Paulo's passing. So 'yun lang po, privacy. So 'wag na nating usisain dahil gusto nila ng privacy, 'di ba? 'Yun lang 'yun mga kaibigan. Hmm, oo. So ibig sabihin mga guys kung titingnan natin, mali yung sinasabi ng mga DDS 'no? Talagang gusto lang talaga nilang idawit si F. Elisa dito. Hmm, hmm. Ano pa, eto mga kaibigan 'no, ito pa, isang double rainbow ang lumitaw malapit sa umano'y missing sa Bungeros dumping site sa Taal Lake ngayong Lunes, July 14, 'yan. So mga kaibigan, nakita niyo na siguro ito 'no, itong picture na 'to 'no, ah, dali pakita ko sa inyo. Ito po ay meron pong double ano, double rainbow. 'Yan, pakita ko sa inyo, rainbow, ganda tingnan. Ganda tingnan ng rainbow, double rainbow, 'yan. Ay hindi kita, ay hindi siya kita, hmm, hindi kita. 'Yan oh, oh. Hindi kita guys 'no, double, makikita niyo 'yan, tingnan niyo na lang sa aking ano, sa aking Facebook, double rainbow 'no. Isang double rainbow ang lumitaw malapit sa umano'y missing sa Bungeros dumping site sa Taal Lake ngayong Lunes, July 14 'no. So, ang sabi nga po natin diyan mga kaibigan, yung komentaryo natin diyan, kahit ang kalikasan at ang bahaghari ay natutuwa at nagko-congratulate sa Marcos administration sa pamagitan ng paglabas ng double rainbow na ito na nagpapakita ng pag-asa. Ang ibig sabihin po kasi 'no ng rainbow, bukod po sa pangako 'no ng ating Panginoon na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha, ang rainbow po ay nagsi-signify ng pag-asa, hope, pag-asa po 'yan. So itong, kita po natin sa paglabas po ng double rainbow na 'to, ito po'y, nagsi-signify mga kaibigan na natutuwa 'no, pati ang kalikasan, maging ang bahaghari ay nagko-congratulate sa Marcos administration. At ang mensahe nila mga kaibigan ay pag-asa 'no, dahil dito lang sa Marcos administration lahat ng mga krimen sa past administration ay nabibigyan ng hustisya. Dito lang sa Marcos administration, nahuhuli at nasasampahan ng kaso ang mga high profile na nagkakasala sa batas. Yan po yan mga kaibigan 'no.
Kaya ito pong paglabas mga kaibigan ng paglabas po ng rainbow mga kaibigan ay isang senyales na pati ang kalikasan ay natutuwa mga kaibigan, natutuwa po sa Marcos administration. Dahil sa Marcos administration ang lahat mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga high profile ay talaga namang, nahuhuli, nakakasuhan. Hindi po katulad sa panahon ni Mister Duterte na hindi po nakakasuhan mga high profile na mga, nakagawa ng krimen, hindi nakakasuhan kasi si Mister Duterte po ay takot at bukod sa siya'y takot, madalas kakampi niya 'no, kakampi niya kaya kaya ang mga ito ay kanyang, pinoproteksyonan. Katulad na lang din ng Michael Yang, oh, kakampi niya 'yan, pinroteksyonan niya. Katulad na lang ni Kibuloy, kakampi din niya, oh, protektado. Katulad na lang ni Bantag, kakampi niya, protektado. Katulad na lang ni Arnie Tibes, kakampi niya, protektado. Gano'n po 'yun. Pero dito po sa Marcos administration, kahit ang kalikasan at ang bahaghari ay natutuwa at nagko-congratulate sa Marcos administration dahil nakita 'no, nakita ng kalikasan, na ramdam ng kalikasan pati ng rainbow na sa Marcos administration lahat walang pinipili 'no, talagang nabibigyan ng hustisya. At ito pong paglabas ng double rainbow 'no, ito pong paglitaw ng double rainbow doon sa lugar na kung saan nandoon yung mga missing sa Bungero mga kaibigan, ito po ay senyales na malapit ng magkaroon ng hustisya ang mga missing sa Bungero. Senyales po ito mga kaibigan. Biruin mo, dito pa talaga siya lumitaw sa Taal Lake kung saan malapit yung mga missing sa Bungero na itinapon. Do'n talaga siya lumitaw mga kababayan. So may ibig sabihin 'yan, may ibig sabihin 'yan mga kaibigan malapit na matamo ng mga missing sa bungerong ito ang hustisya. Sa ngayon mga kaibigan hindi na lang sila missing kasi, oh, sila ay dedo at yung kanilang mga bangkay ay nakuha sa ocean bed 'no, diyan sa lake, sa Taal Lake, doon sa pinaka-bed 'no, ocean bed. Ay hindi siya ocean, eh, Taal 'no, lake siya, lake 'no, Taal Lake. So hindi siya ocean bed kundi doon siya sa pinaka-ilalim 'no, ng Taal Lake. Oh, so ibig sabihin po nito ay may pag-asa at merong justice. Malapit na malapit ng makamit ng mga sabungerong ito ang justice. Lumabas na po ang double rainbow, 'yan. So, kung hindi niyo po alam ang balitang 'to, ayan puntahan niyo po 'no, para makita niyo sa News 5. Ito po ay aking pinost 'no, 4 hours ago, News 5 po ito 'no, mga kaibigan. Na-capture po nila yung double rainbow na lumabas, 'yan. Ganyan po talaga ang Marcos administration kasi ay napakagaling 'no na administrasyon, mga kaibigan, 'yan. So, ito pa mga kaibigan 'no, yung commuters aboard the first Philippine National Railways PNR train trip from Lucena to Calamba Station at 5 AM on Monday as operation resumed after a month-long suspension. Fares for regular passengers will range from 15 to 105 depending on the destination. Yan. So, meron na namang train mga kaibigan 'no. So, tatak Marcos yarn, yan. Si si President Marcos Jr. po ngayon ang tinaguriang the father of railways. Kasi sa kanyang kapanahunan ngayon mga kaibigan, sa kapanahunan ni PBBM, nag-boom, nag-boom mga kaibigan ang railways. Dahil sa kanyang kapanahunan ay talagang kinonstruct 'no, katulad na lang ng Metro Manila subway.
katulad na lang ng mga PNR, yung mga railways pati sa Mindanao, yung mga railways dito papuntang Bicol, et cetera. Talagang kaya ang ating pangulo po, PBBM ay tinaguriang the father of railways. Hindi po nagawa ni Duterte yan kasi isa lang po ang ginawa ni Duterte nun, nag-focus siya sa pag-kel-kel-kel, 30,000 AJK, 30,000 extrajudicial killings, kel-kel-kel, yun po ang ginawa ni Duterte, 'di ba? Real talk lang po tayo dito, real talk, walang personalan, 'no? Yan. So, PBBM prepares a time capsule. President Bongbong Marcos placed local newspaper and Philippine peso coins in the time capsule during the groundbreaking ceremony of the Katiklan Passenger Terminal Building at Katiklan Airport in Aklan, no? So, bukod mga kaibigan sa pagiging father of railways ni PBBM ay si PBBM din ngayon ang nagpapagawa ng napakaraming mga airports, mga ports, at ng napakaraming mga, ah, hospital, mga specialized hospital, may Philippine Cancer Center pa, tapos mga buildings sa PGH. Grabe mga kaibigan, kudos talaga sa Marcos administration. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaibigan 'no, another termino pa sa ating pangulo at talagang grabe. Babalik tayo sa dati, sa panahon ni President Marcos Sr. kung saan ang unlad-unlad ng Pilipinas, 'di ba? Yung mga kaibigan 'no, 'yan, 'yan. So mga kaibigan 'no, madami pa dito pero 1:16 na pala 'no. So maraming maraming pa salamat sa mga nanood at, God bless you po 'no. Sana po ay pagpalain kayo ng may kapal sa lahat po ng inyong mga gagawin sa buhay at i-bless po nila kayo 'no, i-bless kayo ng Panginoon sa lahat po ng inyong mga gagawin at, bigyan po kayo ng ma mapagpalang, mapagpalang araw sa kinabukasan 'no. Maraming maraming pong salamat. God bless you. Bye-bye.